Alright mga tropa, muling nagbabalik si Black Exotic. This time, nangitlog ang ating Pearl Burmese Python. Pag-check ko dito kaninang mga 7 a.m. Ayun, bumungad sa atin. Meron na nga siyang itlog. And pag-check ko dito kahapon, wala pa to. Kaya possible kaninang madaling araw ng itlog tong ating female Pearl Burmese Python. Bale, ang gagawin natin dito mga tropa, syempre, tatanggalin natin yung ating female Pearl Burmese Python. At kukunin natin yung mga eggs niya para siya ay makabawi kasi ilang buwan na rin hindi kumakain to at para mapakain din natin siya. At yung mga eggs niya ay i-incubate natin. Kasi etong mga eggs na to mga tropa, pwede siyang mapisa in way of maternal incubation. Maternal incubation, yun yung, ayan, nakakoil yung mother snake doon sa mga eggs. Pwede siyang mapisa ng ganyan lang. Tapos, alalay na lang tayo sa humidity. Let's say, maglagay tayo ng mga water bowl sa loob para sa humidity. Pero pagka ganun kasi, mga tropa, kawawa yung female Burmese Python kasi almost parang mga 2 to 3 months bago mapisa yung itlog. Another 2 to 3 months na naman siyang hindi kakain pag nag-maternal incubation siya. Kaya ang gagawin natin, kukunin natin yung itlog at i-incubate natin sa ating incubator. So mga tropa, simulan natin kunin yung mga itlog ng ating Pearl Burmese Python. Buksan muna natin tong kanyang enclosure na malabo na yung salamin. Kaka-spray ng tubig. Buksan natin. Yun, luminaw. So ito na siya. Check muna natin. Wow! Daming itlog. Dami oh. So pag ganito mga tropa, protective itong ating mother Burmese Python sa mga eggs niya. Yung iba nga, umi-strike pa eh. Kasi instinct ng ina yan, poprotektahan niya yung kanyang mga itlog or kanyang mga magiging baby. Kaya ganyan siya. Yan, mapapansin nyo, parang nagbabibrate yung katawan niya. Yun yung way ng female Burmese Python or ng mother Burmese Python para mag-incubate ng sarili niyang itlog. Yun nga yung nasabi ko kanina, yung maternal incubation. Pero may chance kasi na may mga hindi mapisa or may mga masirang eggs, kaya mas maganda kung incubate na lang natin yung mga itlog. Then para makabawi din yung ating mother Burmese Python or itong ating female Burmese Python na Pearl. Kasi ilang buwan na rin hindi kumakain to. Kaya mas the best ay incubate natin yung mga eggs niya. Ayan o, napapansin nyo. Protective siya sa mga eggs niya. Okay mga tropa, hilahin na natin to si Pearl. Ayan, napapansin nyo. Sana hindi siya umistrike sa akin. Ayan, tara. Talagang pinoprotektahan niya yung mga itlog niya. Ayaw niya bitawan. Sorry na, kailangan yan. Kailangan natin gawin to. Huwag mong tutuklawin. Friends tayo. Talagang ayaw niya bitawan. Ayaw niya i-let go yung mga eggs niya. Ang galing ng instinct ng mga female. Meron tayo ditong bin na may tubig. Isusok muna natin siya para makainom siya kasi medyo dehydrated na rin siya. At para mawala yung scent ng itlog sa katawan niya. Kasi pag hindi natin ginawa to, feeling niya nandyan pa rin yung mga itlog niya, kaya kailangan natin siya i-soak. Yan, medyo mabigat. Okay mga tropa, na-soak na natin si Pearl. Grabe, ang bigat niya kahit medyo slim na siya ngayon kasi ilang buwan siya hindi kumain, tapos gravid pa siya or
pregi. Tapos ayan, kahit naglay na siya ng eggs, ang bigat niya pa rin. Tapos napapansin nyo, medyo payat siya kasi nga ilang buwan siyang hindi kumain at nagdadalang siya. Kaya kung magma-maternal incubation tayo, kawawang kawawa talaga ang female na breeder natin. Hinihingal ako, grabe yun. Kaya muna natin siya dyan magbabad. At nahiwalay na nga natin si Pearl sa kanyang mga eggs. Medyo malungkot para sa kanya yon, pero para sa kanya din yon, sa kalusugan niya. Kailangan natin gawin yon. Bale, ito yung mga itlog niya. Medyo napapansin nyo may mga maliliit. Yan yung mga slug kung tawagin. Yan yung mga infertile eggs. Wala tong similya. So, dito yan sa tabi. Yung mga walang similya ay gigilid natin. Yan, medyo madami din, no? Parang itong nakuha ko, mga 5 na. Tapos, parang meron pa dito sa ilalim mga slug. So, kukunin natin to isa-isa. Sa napapansin ko, medyo malambot pa yung itlog niya. Parang, yun nga, sariwa pa. Parang kakalapas lang din ito talaga kaninang umaga. So, simulan natin dito. Ito, ang unang dalawa. Nga pala mga tropa, ito yung bean na gagamitin natin sa pag-incubate sa mga itlog ni Pearl. Bale, ito ay black bean na hindi ko alam kung ano yung eksaktong size niya. At yung substrate na gamit natin, syempre, Perlite. Ito yung ginamit ko last season. Dito rin tayo nakapagpipisa ng eggs. Ginamit ko ulit. Pwede pa naman siyang gamitin. Bale, ang ratio natin dito ay 1:1. 1 water and 1 Perlite. Ayan. So, kailangan yon para sa humidity. Ilipat pa natin yung mga ibang eggs. Medyo marami-rami pa to. Ayan, medyo nakadikit siya sa dito sa plywood na to. Kaya kailangan isa-isahin natin. Simulan natin dito. Ayan, medyo malambot pa siya. Talagang fresh pa siya. Dahan-dahan lang. Ganito gawin natin. Isa-isa muna nating baklasin para masaya. Ito hindi nakadikit. Tsaka iba-iba yung size ng eggs, pero mukhang okay naman lahat. May mga mangilan-ngilan lang talaga na walang similya. Ayan. Bigay muna natin to. Dami din to. Wala, hindi gaya ng isang kamay. Kailangan ko ng isa pang kamay. Ipepesto ko lang tong camera natin. Dinalawang kamay ko na. Medyo matindi yung pagkakatikip ng iba. Ayan, dahan-dahan lang. Ito medyo may nakadikit na slug o infertile egg. Yan. Tabi muna natin dito. Pag kinuha natin yung itlog, kung ano yung pwesto niya, ganun lang din natin siya ilalapag. Hindi natin siya pwedeng i-rotate katulad ng itlog ng manok. Iba siya sa itlog ng manok. Kasi maaaring mamatay yung similya pagka na-rotate natin tong mga itlog ng snake. Hindi siya katulad ng itlog ng manok. Tsaka kung napapansin nyo, yung shell niya malambot lang. Hindi katulad ng itlog ng manok na matigas yung shell. Yan, dahan-dahan lang. Ito, medyo alangan sa goods, alangan sa slug. Pero last season, parang nakapagpapisa ako ng ganito. Parang buhay yung other part niya. Parang ito. Kaya tatry natin i-incubate din to. Medyo madami-dami rin to. May mga nailagay na ako dun eh.
Ito, meron ulit slug. Bali, ang slug natin ay 2, 4, 6, 7, 7 na. Tapos may mga gantong itlog. Parang slug, half fertile. Pero yun nga, try natin i-incubate pa rin yan. Kasi baka meron. Baka may laman, diba? Sayang. Nakapagpapisa ako niyan last season. Ang dami na. Dahan-dahan lang dapat ang hila. Hindi pwedeng biglain. Baka masira. Ito. Slug. Yun, nakadikit. Dahan-dahan lang. Baka kasi mabutas. Sayang ang itlog. Matindi pagkakadikit na ito. Yun. Ito nakadikit din, oh. Ito siguro yung unang itlog niya. Okay mga tropa, baklas na natin. Ngayon, ilagay naman natin doon sa bin. Ito yung mga una nating nailagay. Bale, meron na tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na itlog. Yung mga binaklas natin doon, ilalagay din natin dito. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ito, medyo malaki. 18, 20, 22, 24. Tapos lagay din natin itong mga half slug, half goods. 25, 26. Ito, mong alanganin to pero try din natin. 27 na, 28. Parang hindi na kasya. Isin lang natin yung mga itlog. Bali total of 28 eggs tong mga tropa. May tatlong half slug, half goods. Tignan natin kung may similya yon. Kasi last season, tulad nga ng nasabi ko, nakapagpapisa ako ng ganon. Tapos kung napapansin nyo mga tropa, iba-iba size ng mga itlog, no? Kasi hindi naman ordinary yung itlog to ng Burmese Python. Ito ay isang hybrid. Balik hybrid siya ng reticulated python at ng Pearl Burmese Python. Yun nga si Pearl. Tsaka yung ating male tiger retic, yun ang parents nito. Hindi siya pangkaraniwang itlog ng Burmese Python. Hybrid tong mga to. Kaya may tendency yung iba dito walang similya. Yung iba dito meron. Kaya ang gagawin natin dito ay oobserbahan natin kung lahat to ay may similya. Parang mga siguro balikan natin sila after 1 week. Tingnan natin kung magkakaroon ng mga nerves or mga ugat itong mga itlog na to. Pagka nagpakita siya ng sign na meron siyang mga ugat, possible may similya yung itlog na to. In short, ika-candling natin itong mga itlog na to after 1 week para ma-check natin kung sino may similya at kung sino may wala. Kasi pagka ang itlog ay walang similya, maaaring amagin, masira, madama yung ibang itlog. Based yun sa experience ko last year. Kaya ito na yung mga itlog natin. Pepesto na natin to dun sa ating incubator. Bale, ito nga pala yung mga slug na itlog. Hindi na natin sinama to doon sa ating bin kasi wala namang similya to o infertile siya. Kahit incubate natin, walang mangyayari dyan. Hindi yan mapipisa kasi ngayon nga wala siyang similya. Bale, dyan na yan or ibigay natin sa iba pa nating alaga para mapakinabangan nila. No?
Kasi gustong gusto to ng monitor lizard yan. Bibigyan na lang natin to doon sa kanila. Alright. Bunti ko na makalimutan mga tropa. Lalagyan natin ng markings tong mga egg na to para pag chinek natin kung ano yung pwesto nila ay ganun natin sila ibabalik para hindi tayo malito. Simple lang naman yung markings na ilalagay natin. Lalagyan lang natin ng mga guhit dito sa taas. Yan, ganyan lang. Okay mga tropa, nalagyan na natin ng markings lahat. Bali yun nga, ang purpose niya ay para ma-monitor natin kung mag-iiba ng pwesto yung mga itlog. Although hindi naman mag-iiba talaga yan. Pag ginalaw lang natin, dun lang siya mag-iiba. Kaya pag ginalaw natin, pag binalik natin, alam natin kung paano yung pwesto niya. Kasi yun nga, dahil sa markings. So okay yan. After parang mga 2 to 3 months, mag-hatch to. Sa pagkakatanda ko last year parang mga nasa 70 days nung napisa yung mga itlog natin na ganito. So see you in 70 days. Pero after a week, syempre check natin yung mga yan kung may similya. Alright.